fresh na fresh pa ang mga gulay at prutas sa binibenta namin dito. Wika ng isang tendera kay Loisa na mapadaan siya sa isang stall na nagtitinda nga ng mga gulay at prutas sa palengke. Nginitian lang niya ito na bahagya, ngunit hindi na nag-abala pang sumagot. Hindi niya na lang yon pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, muli na namang may tumawag ng pansin niya. "Tita, anong hanap? Baka meron kami na hinahanap mo." Sigaw ng isa pang tindera na may bitbit pang timbangan sa kamay. Waring handang sukatin ang kahit anong bilhin niya. "Tita, bagong bagsak to. Fresh na fresh." Dagdag pa ng isang nagbebenta ng isda habang tinuturo ang isang baldeng puno ng tila. Loisa na animoy sumasayaw pa sa tubig. "Tita, 100 na lang ang kilo nito, oh. Bilhin mo na. Tatawaran pa kita." Giit naman ng isa pang tindero, sabay hablot ng isang bungkos ng sitaw at iniabot sa kanya. "Tita, dito oh. Tignan mo tong mga isda at karne na binebenta ko. Grabe, sariwang-sariwa. Kapag kinain mo to, magiging sariwa ka rin." Natatawang sabi ng isang lalaki mula sa karinderyang malapit sa isdaan. Napakunot ang noo ni Loisa at hindi napigilan ang sariling batuhan ng masamang tingin ang huling tindero. Pakiramdam niya ay may pinaparinggan ito, ngunit sa halip na patulan ay pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Alam niyang ginagawa lang ng mga ito ang kanilang trabaho at natural lamang sa kanila ang ganoong estilo ng pagbebenta upang makaakit ng mga mamimili. Pinilit niyang huwag magpaapekto. Inayos niya ang suot niyang sombrero. Hinila ng bahagya ang strap ng kanyang eco bag at mas binilisan ang paglalakad. Hindi na siya tumigil sa alinman paninda. Hindi na rin lumingon sa mga nag-aalok pa sa kanya. Isa na lang ang nasa isip niya, ang makalabas na agad sa masikip at maingay na palengke. Wala na rin naman siyang bibilhin pa dahil nakumpleto na niya ang nasa listahan. Ngunit kahit natapos na siya sa kanyang pamimili, parang dumadagdag pa sa init ng panahon ang init ng ulo niya dahil sa mga paulit-ulit na pagtawag ng mga tindero. Pakiramdam niya pagod na siya, hindi lang dahil sa bigat ng kanyang pinamili, kundi pati na rin sa ingay at sigawan na parang wala ng katapusan. Pagkarating niya sa parking lot kung saan nakapark ang sasakyan nila ng kanyang mga kaibigan, agad na siyang pumasok at pabagsak na naupo sa may passenger seat. Marahas din niyang tinanggal ang suot niyang sombrero at ipinaypay pa niya yon ng bahagya sa sarili niya kasabay na malakas niyang pagbuntong hininga. Mabilis din namang inabot ng kaibigan niyang si Belinda ang mga plastic bag na dala niya para ilagay sa tabi nito sa may backseat. "Oh, iilang minuto ka pala sa palengke, pero busangot ka na agad dyan ah." Pansin sa kanya ni Belinda. "Anong pusangot? Haggard ang tamang term, no? Haggard." Pagtatama naman ni Dondi, ang bakla rin nilang kaibigan bago nito pinaandar ng sasakyan. "Pwede ba? Huwag niyo ko simulan ha." Iritable niya saad at saka mas nilakasan niya ang aircon ng sasakyan. "Ganoon na ba talaga kainit ngayon? Para pati ang ulo mo mag-init dyan?" Tanong pang muli ni Belinda na nagbukas ng isang bottled water at inabot sa kanya. "Oh, uminom ka nga muna ng malamig na tubig." "Oo nga, baka ma-high blood ka pa nang wala sa oras." Wika naman ni Dondi. "Buti sana kung yung init ng panahon ang makakapagpa-high blood sa akin mas matatanggap ko pa yon. Hindi Bakit ba kasi sa palengke pa tayo namili ng mga panghanda natin sa outing kung pwede naman sa supermarket na lang?" Reklamo ni Loisa at sunod-sunod na nilagok ang tubig, umaasa na mapapawi noon ang init ng ulo niya. Kasi nga, itong si Maring Belinda, nagtitipid." "Aba syempre, mom of two na ako Buti nga't pinayagan pa ako ni asawa na sumama dito sa outing natin ngayon Buti na lang din at mabait ang aking biyanan at siya na raw muna mag-aalaga sa mga bulinggit ko habang nandito ako sa bakasyon natin. Sa wakas, makakapagpahinga rin ng 3 araw bilang housewife
At isa pa, maganda naman talagang namimili sa palengke para sigurado kung sariwa lahat na mabibili mo at mura pa. Alam niyo ba kung gaano kaingay sa loob? Para may pakontes ng sigawan ang mga tindero sa palengke. Hindi ko tuloy alam kung bumibili pa ako o nag-audition sa isang noontime show. Reklamo niya habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang tissue mula sa bag. Napahagikik si Belinda. Ganyan naman talaga sa palengke. Sigawan dito, alok doon. Dapat sanay ka na. Sus, mas okay pa sa Divisoria. At least may diskarte ang mga nagtitinda. Pero kanina, Diyos ko, may tindero pa talaga nagsabi na sariwa raw ang paninda niya at kapag kinain ko yun, magiging sariwa rin ako. Parang gusto ko siyang ihampas sa timbangan niya. Napatawa ng malakas si Dondi habang nagmamaneho. Baka kasi akala niya hindi ka na sariwa. Iritabling napakamot si Loisa sa kanyang ulo. Pwede ba? Rinding-rinding na ako na makarinig na sariwa-sariwa na yan. Kanina ko pa'y naririnig sa loob ng palengke. Pwede ba? Huwag mong dagdagan ang inis ko, Dondi. Ay, mukhang nose ko na kung anong ikinakainit ng ulo mo, Day. Ayaw na ayaw mo pa namang tinatawag na tita, no? Huwag mo sabihin na panay na naman ang tawag na tita sa'yo sa palengke. Pangaasar ni Dondi sabay tawa. Halatang dinadagdagan pa ang init ng ulo ni Loisa. Hindi niya tuloy maiwasan si Loisa na irapan ng kaibigan. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan, ibebenta na kita sa palengke. Magkano kaya ang bading na makulit? Baka may bumili pa sa'yo? Asik niya. Lalong natawa si Dondi. Naku bes, siguradong mahal ako. Premium quality kaya ako. Baka hindi ako kayang bilhin ng mga yon. Bakit hindi na lang ikaw ang maglakad sa palengke kung ganyan ka kapalengkera? Sabat ni Belinda habang aliw na aliw sa pangaasar nila kay Loisa. Ikaw kayang lumakad doon na magkaalaman kung ilang beses kang tatawagin tita. Excuse me, ganda. Sa araw ko na to, tatawagin ako miss o bebe at hindi tita. Alam mo namang hindi ako tumatanda, no? Sagot ni Dondi habang hinahawi ang kanyang buhok na parang nasa shampoo commercial. Napailing na lang si Loisa at bumuntong hininga. Ano bang magagawa ko kung ang tingin nila sa akin tita mode na? Hindi naman ako ganong katanda Reklamo niya habang pasimpleng tinitignan ang sarili sa side mirror ng sasakyan. Anong hindi matanda? Hoy, lalagpas-lagpas ka na sa kalendaryo, Day. 45 ka na. Malapit ka na sa menopausal age. Tapos sasabihin mong hindi ka pa matanda? Hay nako, sumasabay na yata sa labo ng mga mata mo ang labo ng utak mo. Banat ni Dondi sabay tawa. Ang harsh mo naman magsalita, Dondi. Saway ni Belinda pero inirapan na lang ulit yon ni Eloisa dahil sanay na siya sa tabas ng dila ng kaibigan nilang bading. Alam mo, Dondi, kung hindi lang kita mahal, ibababa na kita rito sa parking lot at hahayaan kong pagkamalan kang promodizer ng mga tindero sa palengke. Ganting asik ni Loisa habang tinatapik ang noo nito. Girl, kung ako ang promodizer, sigurado akong madaming bibili sa akin. Alam mo naman charming at persuasive ako. Sagat naman ni Dondi. Hay, kayo talaga. Napapailing na lang si Belinda. Pwede ba mag-focus na lang tayo sa plano natin ngayon? Nasa sasakyan na tayo. Ilang oras na lang makakarating na tayo sa Nasugbo't, Batangas. Ano ba talaga ang plano natin doon? Tanong ni Belinda. Basta ako. Magpapahinga lang ako sa hotel room. Bahala na kayo sa gusto niyong gawin. Tila tinatamad pang sagot ni Loisa sa mga kaibigan at sumandal na lang siya sa inuupuan. Hay nako, kaya wag magtataka na single ka pa rin hanggang ngayon Tignan mo nga yan, pupunta nga tayo sa beach resort para makapag-happy-happy. Tapos tatambay ka lang din naman pala sa hotel room natin. Nasisiraan ka na ba talaga? Pwede ba, Dondi? Huwag mo kong igaya sa pagiging outgoing mo. At wala naman akong pake kung single pa rin ako hanggang ngayon Aba girl,
Hindi ka lang basta single. Single na virgin. Virgin! Naloloka-loka ka na ba? Ayos lang talaga sa'yo na hindi ka makatikim ng luto ng Diyos at maabot ang rurok langit. Abaday, baka magsisi ka. Dagdag pa ni Dondi, sabay lingon sa labas ng bintana ng sasakyan na para may hinahanap. Buti na lang talaga at nasa loob tayo ng kotse. Kung hindi, baka naipagkalat ko na sa buong bayan ang estado ng pagkatao mo. Napairap si Loisa. Grabe ka? Para namang kamatay ng pagiging virgin? Nako, no yun. Ang sarap pa naman nun. Segunda naman ni Belinda na nakapamewang pa habang nag-a-adjust ng seatbelt niya. True, kung hindi yun masarap, hindi kayo makakadalawa agad ng anak ng asawa mo. Sagot pa ulit ni Dondi, sabay tingin kay Belinda na parang may alam na sikreto. Hoy! Huwag mong ipasa sa akin na spotlight. Ang usapan natin, si Loisa. Pawi ni Belinda sabay tawa. Ano ba kayo? Sa tingin niyo ba yun lang ang habol ko kung sakaling magkakaroon ako ng boyfriend? Ay girl, anong boyfriend? Asawa ng kailangan mo. Sa edad mong yan, boyfriend lang talaga ang papasukin mo? Napahinga ng malalim si Loisa bago sumandal sa upuan. Napaka-intrimitida ka talaga sa life ko, Dondi. Wala akong planong madaliin ang bagay na yan. May tamang oras para sa lahat. Hay nako, kung ako sa'yo, hahanap na ako. Baka mamaya, magising ka na lang isang araw at ang tanging kasama mo, pusa mo. Sabat ni Dondi, sabay tingin sa kanya na may halong pangaasar. Ano naman? At least ang pusa hindi nang i-stress. Hindi katulad ng mga lalaki. Sagot ni Loisa sabay irap. Nagtawanan ang tatlo. Alam niyang inaalala lang siya ng mga kaibigan niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay papadala siya sa panggigipit nila. Love life? Darating din yun. Sa tamang panahon. Kahit pa sabihin na lagpas-lagpas ng edad niya sa kalendaryo at nasa menopausal stage na siya, ayaw pa rin niyang madaliin ang lahat. Pagkarating nila sa beach resort ng Nasugbu, Batangas, kulang na lang magkaroon ng puso ang mga mata ng kaibigan nila si Dondi sa tuwing nakakakita ito ng mga lalaki na kahubad at nakatrangs lang. Oh, laway mo. Baka tumulo. Pangaasar ni Loisa habang siniko ito. Grabe ka girl. Paano ba naman? Parang buffet ang view dito. Tignan mo yung isa, oh. Ang katawan. Parang ukit sa marmol. Diyos ko, parang gusto ko magpakain. Kumain. Sagot ni Dondi habang hindi mapakali ang mga mata. Tigil-tigilan mo yan, Dondi. Baka mamaya, isuplong ka sa management ng resort dahil sa pangahali gamit ang titig. Natatawang dagdag ni Belinda. Patungo na sila ngayon sa hotel room na pag-i-stayan nila ng 3 araw. Nang makarating sila, binuksan ni Loisa ang pinto at tumambad sa kanila ang kwarto. Malinis, malamig at may 3 solo bed na para sa kanila. O siya, kanya-kanya na muna tayo ngayong araw ha? Matutulog muna kasi ako. Bukas na lang tayo magplano ng lakad natin na sama-sama. Wika ni Loisa, sabay hakbang patungo sa kama para umupo. Pero bago pa siya makaupo, bigla siyang hinila ni Dondi sa braso. Buwisit ka talagang babaita ka. Talagang paninindigan mo yung pagiging tita mo. Sayang ang ganda mong maladon, Solweta. Kung talagang magkukulong ka lang dito sa kwarto. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na hindi ka makakabingwit ng lalaki ngayong gabi. O siya, magpalit ka ng 2-piece at gogora tayo para pumarty. Ano ba? Ayoko nga, Dondi. Pagtanggi ni Loisa habang pilit na nilalayo ang braso niya mula sa mahigpit na hawak ng kaibigan. Ay, hindi pwede girl. Malapit nang mawala ng bisa ang kasabihang habang may buhay, may pag-asa sa'yo. Hindi ka pwede forever single, forever tulog, at forever na walang dilig. Tama. Tsaka, nasa beach tayo. Sayang ang trip kung hindi natin seseryosohin ang summer experience.
Segunda ni Belinda habang nagbubukas na ng luggage niya para kunin ang sariling swimsuit. Ano naman ang gagawin ko sa party? Uupo sa sulok habang pinapanood ang ibang mga tao na naglalandian. Di lumandi ka rin. Ganoon lang kadali yun, no? At dumiretso nga si Dondi sa luggage ni Loisa at walang paalam na binuksan tsaka hinahalukay ito. Hoy! Anong ginagawa mo sa gamit ko? Protesta ni Loisa. Hahanapan kita ng swimsuit na hindi mukhang pang lola. Sagot ni Dondi. Sabay taas ang isang conservative one-piece. Ano to? Pang swimming class? Next. Dondi, bitawan mo yan. Heto! Mas gusto ko to. Inilabas ni Dondi ang isang red two-piece bikini. Bagay na bagay sa'yo. Pak! Game na! Diyos ko, Dondi, hindi ako komportable sa ganyan. Hindi na ako makikinig sa reklamo mo. Bilang kaibigan mo, responsibilidad kong isalba ang kaluluwa mong gustong maging madre pero hindi naman pumasok sa kumbento. Magbihis ka at lalandi tayo ngayong gabi. Period. Napabuntong hininga si Loisa. Napapailing siya habang nagtatawanan si Belinda at Dondi. Alam niyang wala siyang laban sa dalawa. Fine, pero walang pilitang lumante, okay? Promise, pero kung may lumapit sa'yo na gwapong lalaki at tinablan ka, hindi mo na ako masisisi. Sagot ni Dondi, tsaka sabay kindat pa. Tumawa na lang si Belinda. Hi Loisa, good luck sa'yo. Sa gabing to, walang makakaligtas sa panghihimok ni Dondi. Panay ang hila ni Loisa sa hanging blouse sa suot niya para sana matakpan ang lumalabas ng tiyan. Medyo naiilang din kasi siya sa suot niyang two-piece bikini. Maganda naman talaga ang katawan niya, porselan na ang kanyang balat at makinis, na parang hindi pa tinamaan ng araw buong buhay niya. Pero hindi talaga siya sanay sa ganoong klaseng suotin, kaya nakakaramdam siya ng kaunting pagkailang. Lalo pa at pakiramdam niya ay puro mata ang nakatingin sa kanila habang naglalakad papunta sa beach bar ng resort. Habang hinihila niya ang blouse niya, mabilis siyang pinalo ni Dondi sa kamay. Ano ba naman yan? Hila ka ng hila dyan sa damit mo. Bakit hindi ka nalang nagbalot ng kumot? Pinayagan na nga kita magsuot ng hanging blouse kahit mas gusto ko na nakatupis ka lang talaga. Tapos higit ka pa ng higit. Reklamo ni Dondi sabay batos sa kanya nang nalilisik sa mga mata. Hindi nga ako komportable dito sa suot ko eh. Sagot ni Loisa habang parang batang kumukubli sa sarili. Girl, ang daming ang nakatingin sa'yo oh. Sabay turo ni Belinda sa isang grupo ng kalalakihan sa may bar. Pero hindi dahil nauhubaran ka, dahil ang ganda mo. Bakit ba kasi hiyang-hiya ka dyan? Bagay na bagay nga sa'yo. Dalaga ka rin naman. Kung dalaga nga lang ako, nako, baka magtibak pa ba ako rito? Makakuha lang ng lalaki. Wika naman ni Belinda. Pak, that's the confidence. I like Belinda, my friend. Singit ni Dondi. I know, right? Tignan mo nga yung isa, oh. Nagpa-picture sa girlfriend niya kunwari. Pero yung mata, sa'yo nakatingin. Di ba, Bells? Confirm. Zoom in at enhance kung pwede lang. Sabay tawa ni Belinda. Napailing si Loisa, pero hindi niya mapigilang ngumiti kahit papaano. Hay nako, kung alam lang ng mga yan na ang goal ko lang ngayong gabi ay makaupo sa isang sulok at uminom ng mango shake. Oh my gosh! Mango shake? Hindi tayo narito para sa fruit juice, Loisa. We're here to flirt and flourish. Sagot ni Dondi sabay hila sa braso niya papunta sa dance floor ng beach bar kung saan may pa-DJ at pa-laser lights pa. Ano ka ba, Dondi? Hindi ako marunong sumayaw. Angal ni Loisa. Girl, lahat ng tao dito mukhang kinukuryente sa dance floor at hindi sila nahihiya. Ikaw pa ba? Hoy, Dondi. Sabay bulong ni Belinda habang sinisikaw ito. Yung gwapong naka-blueboard shorts, papunta rito.
Biglang kumabog ang dibdib ni Loisa sa narinig niyang bulong ng kaibigan. Napalingon siya at totoo ngang may isang lalaki na papalapit sa kanila. Matangkad, kayumangge, at may ngiti na parang lumalambot ang tuhod ng mga dalaga. Biglang kinabahan si Loisa dahil alam niyang pwedeng may mangyaring kalokohan sa isipan ng mga kaibigan na may kinalaman sa kanya. "Hi," bati ng lalaki. "Mind if I ask one of you to dance?" Tumingin ito kay Loisa. "OMG, siya ang gusto mo!" Bulong ni Dondi kay Loisa, halos himatayin sa kilig. "Girl, go!" "Ako?" Tanong ni Loisa at napaturo pa siya sa sarili niya. Ngumiti ang lalaki. "Yeah, you." Hindi ako marunong sumayaw eh. Pasensya na." Lalakad na sana si Loisa palayo pero mabilis siyang hinila pabalik ni Dondi sa pwesto niya. Mahigpit ang pagkakahawak ng kaibigan niya sa braso at pasimpleng bumulong habang pinipigilang mapatilis sa kilig. "Ano ka ba, girl? Aso na nga lumapit sa buto, oh. At saka, gwapo, ang yummy. Pa-juicy ka pa talaga. Ayoko nga sumayaw. Di ako marunong. At saka, di ko nga kilala yan eh." Bulong ni Loisa habang patago niyang tinitignan ang lalaki mula sa sulok ng mata niya at napansin niya. Oo nga at gwapo nito. Hindi yung pakitang tao lang na gwapo, kundi yung tipong mukhang mabango kahit bagong gising. Kaya ka nga niya niyayaya na sumayaw eh, kasi gusto ka niya makilala. Sagot ni Dondi sabay irap. "Girl, kung ako yan ang nilapitan, baka sinayaw ko na siya kahit walang tugtog." "Pasensya na talaga," muling sabi ni Loisa sa lalaki habang sinubukang ngumiti pero kita sa mukha niyang pag-aalinlangan. Pero ngumiti lang ang lalaki, halatang hindi ito nainis o napahiya. Cool lang. "No pressure. Ayoko rin naman na mamilit. Pero kung sakaling magbago isip mo, nandoon lang ako. Hahanapin kita." Ngumiti pa ito na malambing sa kanya bago naglakad na papalayo. Pagkaalis ng lalaki, isang malakas na hampas ang natanggap ni Loisa sa balikat mula kay Dondi at sabay na napasigaw sa pagkakaasar ang dalawa niyang kaibigan. "Loisa naman eh!" "Hoy, anong ginagawa mo? Sayang! Ang sayang!" reklamo ni Belinda. "Hindi ko naman kasi alam kung anong gagawin ko. Tsaka baka mamaya, psycho pa yan." "Girl, kung psycho yan, ang gwapo niyang psycho." Sabat ni Dondi, sabay buntong hininga. Grabe, ang perfect ang pagkakatayo niya kanina. Parang sculpture, ang clavicle, ang jawline, ang smile. Tigilan niyo nga ako. Napapagod na ako. Gusto ko munang umupo. Pwede ba? Iwan ko muna kayo dyan. Hays, bahala ka na nga girl. Basta, wag mo kaming sisisihin kapag ikaw, tumanda ka talagang dalaga. Napailing na lang si Loisa sa sinabi ng kaibigan at naglakad na papalayo ng dance floor. Pag-upo niya, sumandal siya sa likod ng upuan at napatingin sa kung saan-saan. Hindi niya inaasahan na mahagilap ng mata niya ang binatang lumapit sa kanya kanina. Agad na nagsalubong ang kanilang mga mata dahil nakatingin din pala sa direksyon niya ito. Mabilis na umiwas ng tingin si Loisa. Kumabog na naman ng malakas ang dibdib niya, kasabay ng pagbulong niya sa sarili. Oh no, tinitignan pa rin ako. Baka iniisip niya na pakipot lang ako kahit ang totoo. Ay ayaw ko naman talaga sumayaw. Pinilit ni Loisa na hindi na lang muling ibalik ang tingin niya sa lalaki. Ngunit, makalipas lang ang ilang minuto, nagulat siya na may dumaan na waiter sa harap niya at inilapag ang isang drink sa mesa niya. Teka, hindi yan sa akin. Wala pa akong ino-order. Agad natanggi ni Loisa. Pinapabigay po ng lalaking yun. Sabay turo ng waiter sa lalaking lumapit sa kanya kanina. Napalingon si Loisa at nakita niya itong muling ngumiti sa kanya.
Hindi yung bastos ng ngiti. Hindi rin yung trying hard. Kalmado, confident, genuine. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya pabalik. Pero bago pa man siya makapag-isip ng gagawin niya, saktong lumapit na ulit sa kanya ang mga kaibigan niya. Ay, nag-order ka lang ng para sa sarili mo, girl. Daya ha, wika ni Dondi. Sasagot na sana si Loisa pero ang waiter ang nagsalita. Hindi po. May nagpapabigay lang po sa kanya niyan. Ay, talaga? Sino naman, kuya waiter? Yung pong lalaking yun. At tinuro nga nito ang lalaki. Sabay na napalingon doon ang mga kaibigan niya at maya-maya pa, nagpigil na ito ng mga tili. OMG! Mukha na love at first sight nga siya sa'yo, si Hank Boy! Binigyan ka pa ng drinks! Nako, kung ako yan, sobrang magigilty ako kasi hindi ko siya pinagbigyan na isayaw ka. Wika ni Dondi na parang ginigilty trip pa talaga siya. Oo nga, nakakagilty yun. Mahal pa naman yung drinks na yan. Dagdag din ni Belinda. Isayaw mo na kasi. Pagpupumilit pa rin sa kanya ni Dondi. Oo nga, pabigyan mo na. Wika rin ni Belinda. Okay, fine. Isang sayaw lang ha? Sige na, pupunta na ako doon. Yes! Sabay sigaw ng dalawa niyang kaibigan na halos mapatalon sa kilig. Napailing-iling na lang si Loisa at napatayo na. Dinampot niya ang drinks at naglakad pabalik sa dance floor. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Di siya marunong sumayaw. Di siya sanay sa ganitong eksena. Pero sa sandaling yon, parang gusto lang niya sumubok. Hi, thank you rito sa drinks. Nahihiyang saad niya sa lalaki na lapitan niya na ito. Pakiramdam niya ay mas lalong uminit ang pisngi niya kahit malamig ang simoy ng hangin mula sa dagat. Nandoon pa rin ang friendly na ngiti ng lalaki. Wala yung bahid na yabang, walang pilit, at para bang sa kanya lang talaga nakatuon. Wala yun. Sagot ng lalaki na kalmado ang tono. Hindi mo naman kailangan akong bigyan nito. Dagdag pa ni Loisa na halos hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng binata. Para lang may company ka sana. Kasi mag-isa ka kanina. And you look like you needed a little push. Sagot nito sabay ang bahagyang turo sa mga kaibigan niyang ngayon ay totoo pang nagmamatsyag mula sa mesa. Kunwari hindi sila nakatingin pero halatang pinapanood pa rin ang bawat galaw niya. Napangiti si Loisa sa sinabi ng lalaki. Available pa ba yung offer mo na sayaw? Mahinang tanong niya. Naisip niya na nandoon na rin naman siya kaya bakit pa siya mahihiya? Minsan lang din naman yon kung tutuusin. Mas lalong lumapat ang ngiti ng lalaki sa kanya at kahit madilim ang paligid, kita pa rin ang kinang sa mga mata nito. Of course. Sige. Medyo napatawa na si Loisa. Parang tinatablan na rin siya ng konting pagkapanatag sa presensya ng binata. Babayaran ko na sa'yo itong drinks na binigay mo. Pero wag mo akong pagtawanan ha. Hindi kasi talaga ako marunong eh. Ngumiti rin ito, mas malambing na ngayon. Promise, gagabayan kita. At inilahad nito ang kamay niya. Sandaling nag-atubili si Loisa bago niya ito tinanggap. Mainit ang palad ng lalaki. Hindi yung pawis na nakakailang, kundi yung tipo ng hawak na kaya magpakalma ng nervyos mo kahit hindi ka pa handa. Pinatong niya dito ang kanyang kamay at hayun na, parang biglang humina ang musika sa paligid. Ang naririnig na lang niya ay ang tibok ng puso niya. Hinila siya nito papunta sa gitna ng dance floor. Hindi mabilis ang tugtog, saktong upbeat lang. May groove pero hindi panghataw. Swak sa mga baguhan o sa mga katulad niya na kinakabahan pero handang subukan. Just follow my lead. Ani nito habang dahan-dahang sinapo ang isang kamay niya at inilagay sa balikat niya. Habang ang isa ay hawak pa rin ang palad niya, gamit ang malumaning na kilos, sinimulan siyang igalaw. Hindi pilit, hindi rin nakakahiya, parang sila lang dalawang taong naglalakad habang may musika lang sa ilalim ng buwan.
Okay ka lang? Tanong ng lalaki habang nagkakatitigan sila. Tumango si Loisa at saka siya napangiti. Weird. Pero, oo, parang okay lang ako. Actually, ang galing mo nga eh. You move like you're just pretending not to know how. Nambola ka pa. Sagot ni Loisa. Hindi ah, I'm just telling the truth. By the way, I'm Caleb. Pagpapakilala ng lalaki sa kanya. Loisa. Sagot niya na may ngiti. Nice to meet you, Loisa. Ani nito habang nakatitig sa kanya. Nice to meet you too, Caleb. So, anong ginagawa mo rito sa resort with your friend? Bakasyonista ba kayo? Parang ganoon na nga. 3 araw kaming magbabakasyon dito. Ikaw, may meeting lang akong pupuntahan dito. Around the area lang. Sagot ni Caleb habang tuloy lang sila sa mabagal na pagsayaw. Hindi naman masyadong mabilis ang beat kaya nakakakuha pa rin sila ng pagkakataong mag-usap ng maayos. Gusto sana magtanong ni Loisa kung anong trabaho nito pero naisip niyang baka masyado pang personal na tanong yon. Lalo na at unang pagkakakilala pa lang nila. Kaya tumango na lang siya at ngumiti. Ah, okay. So technically, work trip siya. Pero siningit mo tong party. Tanong niya para lang ituloy ang usapan habang pinipilit pa rin gawing normal ang kilos ng katawan niya sa sayaw. Yeah, something like that. Sagot ni Caleb. Pero honestly, ngayon lang ulit ako nakiparty. I usually skip these kinds of things. Napataas ang kilay ni Loisa. Oh, so hindi ka rin pala mahilig sa ganito? Not really. Sabay tawa ni Caleb. Introvert ako. Most of the time, mas gusto ko na sa tahimik. Work, wine, book, or just random walks sa tabi ng beach. Natawa si Loisa. Wow! Parang checklist ang dating app profile. Uy, honest lang ako. Depensa ni Caleb. Ikaw ba? Mukha ka ring hindi sanay sa party scene. Obvious ba? Balik ni Loisa na mahiyang tawa. Ako yung tipo ng tao na mas pinipili ang kwentuhan sa kape kaysa sa dance floor. Pero heto, pinilit ako ng mga kaibigan ko. Buti na lang pala pinilit ka nila. Kung hindi, hindi tayo magkakakilala. Hindi agad nakasagot si Loisa. Nagkatinginan sila at sa ilang segundong yon, parang tumigil ang lahat. Ang tugtog, ang paligid, ang ingay ng iba. Wala siyang naririnig kundi ang tibok ng puso niya at ang tunog ng tawa ni Caleb na medyo nakakahawa. Okay, saad niya sa wakas at napaiwas ng tingin. Medyo cheesy ka pala. Tanggap ko yan, pero seryoso naman na sinabi ko. Nagbaba ng tingin si Loisa. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba yung sinasabi ng utak niya kay Caleb, pero sa huli, sinabi niya pa rin. Alam mo, matagal-tagal na rin akong hindi nakakausap ng isang lalaking ganyan. Yung hindi basta-basta. Hindi basta-basta? Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Caleb sa kanya. Yung hindi bastos, hindi mayapang, hindi nagmamadaling may mangyari, yung may respeto. Bihira na lang kasi talaga yung ganyan sa panahon ngayon. Sagot nga na diretso, tsaka siya napatingin sa lalaki. That's why I understand you when you turned down my offer earlier. And I hope I stayed that way in your eyes. Ayaw ko magbago yun kasi gusto kitang makilala pa. Hindi alam ni Loisa kung anong isasagot, pero napangiti na lang siya. Napansin ni Caleb ang ngiti niya at agad din siyang ngumiti pabalik. Would it be okay if I ask you out for coffee tomorrow morning? Kung free ka lang, of course. Nag-isip sandali si Loisa. Tumingin sa paligid. Nakita niyang panay ang sulyap ng mga kaibigan niya. Halatang gustong sumigaw ng Go Girl. Hindi pa at may meeting ka tomorrow? Oo, pero after, pwede naman. Sige. Sagot niya sa wakas. Great. Sagot ni Caleb habang mas lalong lumawak ang ngiti nito. Mag-cafe dito sa loob ng resort. Facing the beach. Around 10? Kung okay sa'yo.
Pupuntahan ko lang yung meeting ko bukas sa umaga. Tapos, diretso na tayo sa cafe. Tumango siya. Okay, 10 is fine. Cool. Sagot ng lalaki, at kahit madilim ang paligid, ramdam niya ang sincerity ng ngiti nito. Hindi yung pa-cute, kundi yung may laman. Napansin ni Loisa na mas relax na siya habang nagsasayaw pa sila. Hindi na niya iniisip kung tama ba ang kilos niya, kung mukhang awkward ba siya o kung may ibang nakatingin sa kanila, para bang safe siya habang nasa presensya ni Caleb. Pagkatapos ng ilang sandali, siya na mismo ang huminto sa pagsayaw. Okay, I think that's enough for tonight. Biro niya, baka mamaya matapilok pa ako dito. Fair enough. Ani ni Caleb, tumawa rin. Let me walk you back to your table. Tumango si Loisa at sabay silang naglakad ni Caleb pabalik. Sa mga tingin pa lang ng mga kaibigan ni Loisa na makabalik na siya sa lamesa nila, alam niya na agad na uulanin siya ng tanong ng mga ito. Buti na nga lang at nakontrol ng mga kaibigan niya na hindi makichismis habang nasa harapan pa nila si Caleb dahil may hiya talaga siya. Well, thanks for the dance and the drink, sabi ni Loisa nang nasa mesa na nga siya. Thanks for saying yes, Loisa. Tugon ni Caleb nang diretso na rin ang tingin sa kanya. Nagitian pa sila bago tuluyan nang tumalikod sa kanya ang binata. Na makabalik na silang tatlo sa hotel room nila, doon na nga nagwala ang mga kaibigan niya sa sobrang kilig nila sa eksenang napanood. OMG! Ano yun? Bulalo si Dondie habang pinipigil ang sigaw with matching pagtalon pa sa kama. Para siyang main character na isang beach romance novel, sis! Dagdag ni Belinda. Tapos ikaw yung female lead. Yung tahimik pero captivating. Hoy, magsitigil nga kayo. Para kayong mas nasabik pa sa akin. Sabay kurot ni Loisa sa dalawa. Excuse me, sagot ni Dondie. Best friend rights though. Kung magkaka-love-life ka na, kailangan naming i-validate lahat ng emotion. Love life agad? Napailing-iling na naman si Loisa habang sinusubukang itago ang ngiti. Ano pala yung tinutukoy niyang nag-yes ka? Tanong ni Belinda sabay kurot sa gilid ni Loisa. Niyaya niya ako mag-coffee tomorrow. Sagot ni Loisa halos pabulong. Pero hindi napigilan sumilay ang ngiti niya. OMG! Tili ni Belinda sabay yakap sa kanya. Really? My gosh! Ito na nga pa yung sinasabi ko simula ng love life mo. Sa wakas, madidiligan na rin ang friendly namin. Napalo tuloy ni Loisa ang braso ng kaibigan. Anong dilig ka dyan? Ang bastos talaga lagi ng iniisip mo. Inaya lang ako magkape, hindi ay hala, hindi mo na kailangang ituloy. Singit ni Dondie sabay kindat. We know, but sis, grab the opportunity. Malay mo, habang nagkakape kayo, bigla kanyang titigan tapos sabihin, you're the woman I've been waiting for all my life. Tapos may kasunod na beach wedding sa sunset. Iiyak ako, Loisa. Hay, loko-loko ka talaga. Pero hindi niya rin mapigilan mapatawa. Pero in fairness seryosong sabi ni Belinda habang sumisimsim ng mocktail. Ang bait niya. Hindi creepy. Hindi rin yung trying hard. Tapos ang lambing pa ng boses. Parang may sense. Tumango si Dondie. At ang katawan sis. Diyos ko, sining. Wala bang red flag? Usisa ni Belinda. Baka mamaya may asawa yan. Tapos nagpapanggap lang na solo. Bel, singit ni Dondie. Pati ba naman fantasy ni girl, ginigiba mo agad? Baka mamaya may anak sa Canada pa sabihin mo. Hayaan mo umibig, please. Hindi pa nga to umiibig. Protesta ni Loisa. Consider mo na to na ibang level sis. Kasi hindi mo lang yan basta sinagot ng sige. Alam mo bang big deal na yun?
You, Loisa, queen ng pag-iwas sa lalaki since 2015. Nag-yes sa coffee date? Kaya i-push mo na to. I'm so proud of you, girl. Like, tears of joy na talaga to. Hindi na lang umimik pa si Loisa dahil alam niyang mapapahaba lang ang kwento ng mga kaibigan niya at mauuwi lang ang lahat ng yun sa pang-aasar sa kanya. Buti na lang at pare-pareho silang pagod kaya after ng konting usapan, nagkayayaan na rin sila na magpahinga. Kinabukasan, maagang nagising si Loisa dahil sa tawag na natanggap niya. Wala pa sana siyang balak sagutin yon, pero otomatikong napabangon siya sa kanyang pagkakahiga na makita niya ang pangalan ng boss niya. Hindi niya alam ang dahilan ng pagtawag nito, samantalang nagpaalam naman siya dito na magli-leave siya. Pero dahil nga work is life siya, sinagot pa rin niya ang tawag. Hello, ma'am? Sorry to call you while you are on your 3 days leave, Loisa. Pero can I ask you a favor? Ano po yun, ma'am? Meron kasi akong important meeting na gaganapin dyan sa Batangas. Sobrang late ng flight ko dahil biglang na-cancel ng hindi ko inaasahan. Naalala ko na nasa Batangas ka, kaya baka pwedeng ikaw na munang pumunta? Mabilis lang naman ang meeting na yon, maybe 15 to 20 minutes lang. Ma'am, ngayon na po ba? Napatingin si Loisa sa orasan. 7:00 pa lang na umaga. If possible, yes. I already emailed you the address and the brief. Hindi naman siya technical. More presence lang talaga sa meeting para sa preliminary presentation. You just have to read the intro script. Then a staff from the other department will take over. I'll call the client as well para makapag-explain. Okay po. Sige po. I'll check the email now. Thank you so much, Liza. I owe you. Pagkababa ng tawag, ilang segundong napatulala lang si Loisa sa screen ng phone niya bago napabuntong hininga. Ayan na nga ba sinasabi ko 3 days leave pero work is life pa rin. Napilitang bumangon si Loisa at agad binuksan ang laptop para i-review ang email na sinasabi ng boss niya. Habang binabasa ang brief at tinitignan ng address ng meeting, napansin niyang hindi naman kalayuan sa resort ang lugar. Mga 20 to 30 minutes away lang. Okay, kayang-kaya pa naman. Kaya lang, bigla siyang napatigil. Coffee date. Naalala niya ang usapan nila ni Caleb kagabi. 10 a.m. sa cafe sa tapat ng beach. Napatingin siya sa relo. Kung aalis siya ng 8, makabalik siya ng 9:45 a.m. kung mabilis lang ang meeting. Pwede pa rin siguro. Sana lang walang aperya. Bulong niya sa sarili. Habang nagbibihis ng semi-formal attire mula sa baong damit na hindi niya kalaing magagamit, biglang kumatok si Belinda sa pintuan. Loisa girl! Good morning! Nakahanda na yung outfit mo for the coffee date. Yung white sundress. Pinapa-steam na ni Dondi. Napangiwi siya. Wait lang, may konting change of plans. May urgent meeting daw na pinapapuntahan ni boss. Ako raw ang haharap. Ano? Nako, baka hindi ka na umabot sa kape. Halos mapasigaw si Belinda habang pumasok sa kwarto. Try ko pa rin. Mabilis lang naman daw. Mga 15 minutes lang. Aalis ako ng 8, dapat before 10 andito na ako. Kaya pa. Sagot ni Loisa habang inaayos ang buhok at naghahanap ng flats. Pumasok na ni si Dondi na may hawak pang plancha. Hoy, ano tong naririnig ko? Hindi pwedeng work muna. Dapat love life. Dondi, responsibilidad to. Hindi ko rin naman maiiwasan. Sagot niya habang nagsusuot ng hikaw. Hug fine, pero sis, pagbalik mo, may full glam ka agad ha, para pasabog sa cafe. Tumango si Loisa, tsaka kumuha ng maliit na shoulder bag. Promise, babalik ako bago mag-10. Yun na lang ang sinabi ni Loisa at nagmadali ng lumabas. Around the corner lang ang paggaganapan ng meeting, kaya nagmadali na siyang pumunta roon. Pagpasok niya sa isang resto, tinanong niya ang tungkol sa reservation under the name of Mr. Angeles at itinuro naman siya ng waiter papunta sa may veranda ng resto.
Pagdating niya doon, natigilan siya at otomatikong nanlaki ang kanyang mga mata na makita niyang prenteng nakaupo roon si Caleb. Bumilis ang tibok ng puso ni Loisa. Caleb? Loisa? What are you doing here? May meeting ako. Wait, don't tell me. Ikaw si Mr. Angeles. Takang tanong niya. Ako nga. Natigilan na naman si Loisa. Sino mag-aakala na ang lalaking kakakilala niya lang kagabi ay ang makakamiting niya? Napakatinding coincidence naman ito. O, tadhana na ba talaga? Hindi ko ina-expect to. Napangiting sabi niya habang marahang lumalapit sa lamesa. I mean, I was ready for a coffee, pero hindi ganito. Tumayo si Caleb mula sa kinaupuan niya. Halatang nagulat din, pero hindi nawala ang maaliwala sa expression sa mukha nito. Well, this is unexpected, but kind of amazing. Napatawa si Loisa at umiling. Pinapunta ako ng boss ko to sit in for a quick meeting. Hindi ako ang dapat andito. Kaso nagka-aberya sa flight niya. Ito naman yung tinutukoy meeting sa'yo kagabi. So, this is our coffee date? Nakangiting tanong sa kanya ni Caleb. Ngumiti naman muna si Loisa bago umiling. Hindi pwede, Caleb. Why? Client ka pa rin namin. Work muna. Coffee date later? Then deal. I can wait. Pareho na naman silang nagngitian ng binata. Inabot sa kanya ni Caleb ang isang manipis sa folder. Ito yung agenda ng meeting. Very straightforward lang. Actually, more of alignment lang ito. I think matatapos tayo in less than 30 minutes. Tinanggap niya ito, binuklat at sinimulang basahin. Kahit nasa mode siyang work muna, hindi niya maiwasang mapansin ang banayad na pagtitig ni Caleb habang ini-explain ang mga detalye. In less than 30 minutes nga, natapos ang meeting. Hindi na natuloy ang plano na coffee date nila dahil nauwi na sa lunch date ang meeting nila. Tumagal ang lunch nila dahil na rin sa pag-uusap tungkol sa trabaho hanggang sa bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. Hala, may bagyo ba? Bakit bigla-bigla naman ang pag-ulan? Ang ganda pa naman na sikat ng araw kanina. Angal ni Loisa. Oo nga eh. Mukhang mamaya pang hinto niyan. Hindi rin ako nakapagdala ng payong, sabi ni Loisa habang sinusulyapan ang labas. Wala rin akong jacket. Ayoko naman tumakbo papunta sa resort ng basang-basa. If you want, malapit lang yung unit kung saan ako nag-stay dito. Pwede tayo magpatilan ng ulan doon. Ramdam ko kasi na lalong bubuhos sa malakas na ulan at saka matagal pa yan bago huminto. Yun ay kung gusto mo lang naman at komportable ka. Saad ni Caleb sa kanya sa mahinahon nitong salita. Napatitig naman si Loisa sa binata. Hindi niya alam kung dahil ba sa ginaw na unti-unti niyang nararamdaman o dahil sa paraan ng pagkakabigkas si Caleb ng imbitasyon. Pero parang bigla siya napatigil. Kumabog din ang dibdib niya at ramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi at tenga sa kabila ng malamig na panahon. Sige, sagot niya, medyo nahihiyang ngumiti. Pero sandali lang ha, hanggang sa tumila lang talagang ulan. Of course. Nakangiting sagot ni Caleb. Walang pilitan. Safe space lang. Tumayo na sila at lumipat mula sa restaurant patungo sa parking area. Mabuti na lang at may covered walkway kahit papaano. Minsan ay dumidikit si Loisa kay Caleb kapag may parte ng daanan na halos mabasa sila ng ulan. Maya-maya pa dumating na sila sa tinutuluyan ni Caleb. Isang maliit pero maaliwalas na unit na may malalaking bintanang tanaw ang dagat. Malakas pa rin ang ulan pero hindi na ganong kalamig ang paligid. Gusto mo ba magpalit ng damit? Biglang tanong ni Caleb sa kanya na medyo ikinatigil ng dalaga. Ha? Nauutal na saan ni Loisa. Mukhang hindi ka kasi komportable siya sa suot mo eh. I have a spare t-shirt and short naman. Kukunin ko lang para makapagpalit ka. Sige. Hinintay lang ni Loisa ang pagbalik ni Caleb at may dala na nga itong puting damit at short.
Nagpalit naman siya agad sa loob ng banyo. Parang gym short yung ibinigay sa kanya ni Caleb, kaya mahigpit pa rin yung sa kanya at kasyang-kasya. Samantala medyo malaki at mahaba naman ang damit na natanggap niya, kaya paglabas niya ay para bang wala siyang suot na short kahit meron naman. Thank you dito sa damit. Wika ni Loisa, kaya napabaling na ang tingin sa kanya ni Caleb. Napatitig sa kanya si Caleb hanggang sa dahan-dahang bumaba ang tingin nito sa kanya. Kitang-kita ni Loisa ang paglunok ng laway na binata bago ito mabilis sa umiwas ng tingin. Dito ka na mag-dinner. Magluluto ako. Sige. Mukhang hindi pa naman talaga titilang ulan eh. Tutulong na rin ako sa'yo. Hindi na. Upo ka lang dyan. Guest ka. Sagot ni Caleb habang mabilis na naglakad papunta sa malita kitchen area ng unit. Pero kahit tumalikod na ito, hindi pa rin napigilang ngumiti si Loisa. Pero gusto kong tumulong. Hayaan mo na akong tumulong. Ano bang lulutuin natin? Tanong niya sabay tayo at lakad papalapit kay Caleb sa kusina. Pasta lang. Sagot ng binata habang naghihiwa ng bawang. Pero huwag kang mag-expect ng restaurant level ha. Survival skills lang to. Wow! Pasta with garlic! That's very survival chic. Biro ni Loisa. Napatawa si Caleb, tsaka siya tinignan. Pag hindi mo nagustuhan, may instant noodles pa naman ako sa cabinet. Ang dami mong backup plan ha. Sagot niya, sabay dampot ng isang sibuyas. Sige na nga, hayaan mo na akong tumulong. Magaling akong tagahiwa. Sure ka ba? Tanong ni Caleb, pero ngumiti rin habang inaabot sa kanya ang chopping board. Sa pag-abot ng binata, nagdampi ang kanilang mga kamay na naging dahilan kung bakit natigilan si Loisa at nakaramdam ng init ng katawan. Doon pa lang din niya napansin ang konting agwat nilang dalawa ni Caleb na halos pati paghinga ng bawat isa ay naririnig nila. Hindi niya alam kung dahil ba nasa harapan siya ng kalan kaya nakakaramdam siya ng init o talaga may kakaibang init na dala ang binata sa sistema niya. Napalunok na rin siya ng laway. Tila ba may kung anong pumipintig sa loob ng dibdib niya at hindi yun dahil sa apoy na mula sa kalan kundi sa titig na ibinibigay sa kanya ng binatang kaharap niya. Nasabi ko na ba na ang ganda mo, Loisa? Tanong ni Caleb, mababa ang tinig at may diin ang bawat salita. Hindi pa. Nauutal na sagot ni Loisa. Bahagyang napayuko habang pinipigilan ang ngiting pilit sumisingaw sa kanyang mga labi. You look really great. Unang kita ko pa lang sa'yo kagabi. Alam ko na agad that I'd drawn to you. Lalong lumapit ang mukha ni Caleb kay Loisa, kaya lalo namang kumabog ang dibdib ng dalaga. Hindi naghihiwalay ang kanilang mga mata. Ngayon ko lang naramdaman yun sa isang babae. Pero kakakilala pa lang natin, Caleb. I'm sorry. Siguro dahil lumaki ako sa Amerika, kaya hindi sa akin uso ang slow pace. Anong ibig mo sabihin? What I'm trying to say is, I like you, Loisa, at willing akong iparamdam sa iyo kung gaano kita kagusto. I want to know you better and pursue you if you are going to allow me to do so. Tahimik si Loisa. Naramdaman niya ang mabilis sa tibok ng puso, para ba sinasakal siya na sariling damdamin. Hindi niya alam kung anong isasagot, ngunit sa halip na salita, mata ang nagsalita para sa kanya. Mga matang puno ng emosyon at pagkalito, pero higit sa lahat, ng pagnanais. Dahan-dahang iniangat ni Caleb ang kamay at hinaplos ang pisngi ni Loisa. Marahan, para bang natatakot siyang baka masaktan ito. Hindi umiwas ang dalaga, bagkus tila ba hinahayaan ng kanyang katawan na siya'y lapitan, hawakan at damhin. Can I kiss you? Bulong ni Caleb. Ha? I'm asking for your permission, Loisa. Kung hindi mo gusto, ayos lang. I just want to feel the real kiss.
Para nang hinahabol lalo ang dibdib ni Loisa sa kaba. Tila nakakalimutan niya na ang huminga. Pero maya-maya pa bahagyang tumango si Loisa at sa isang iglap magaan na lumapat ang labi ni Caleb sa kanya. Mainit pero marahan, malalim pero may pagkalang. Hindi mapigilan ni Loisa ang pumikit at magpaubayas sa halik na unti-unting lumalalim. Unti-unting bumalot ang mga bisig ni Caleb sa bewang niya habang siya naman ay kumapit sa balikat nito. Pilit pinapakalma ang nanginginig na katawan. Lumipat sila sa sala at mula doon halos hindi na nawala ang koneksyon ng kanilang mga lapi. Hanggang sa naramdaman na lang ni Loisa na binubuhat na siya ng binata at ang malambot na kama sa kanyang likuran ang sumunod niyang naramdaman. Wala silang sinayang na oras. Agad na tinanggal ni Caleb ang botones na suot nitong polo habang siya naman ay nagtanggal ng damit niya. At pagkatapos noon ay muli na naman silang nagsalo sa isang mapusok na halik. Bumaba ang labi ni Caleb hanggang sa maramdaman na lang ni Loisa na sinisip ng binata ang butil sa may dibdib niya na nagpapahalinghing na naman sa kanya. Hindi ko na kaya maghintay pa. Bulong nang namamaos sa boses ni Caleb sa kanya. Sa isang iglap lang, pareho na silang tila Eva at Adan na wala ng saplot. Nanlalaki ang mga mata ni Loisa na makita niya ang malaking kargada ng binata. Yon ang unang beses niyang makakita ng ganun ng harap-harapan. Di niya tuloy mapigilan na mapahawak sa kanyang dibdib at mapalunok na sunod-sunod. Dahan lang, Caleb. This is my first time. Pag-amin ni Loisa. You're still a virgin? Tanong ni Caleb, halos hindi inaasahan pero may halong paghanga ang tono. Tumango si Loisa at bahagyang inilayo ang tingin, tila nahihiya. Salamat at pinagkakatiwalaan mo ko. Bulong niya habang marahang hinahaplos ang buhok ng dalaga. We don't have to rush anything. Gusto ko lang na maging komportable ka, na maging masaya ka. Napasinghap si Loisa nang maramdaman niyang muling humaplos ang mga labi nito sa kanyang leeg, pababa sa kanyang balikat. Just tell me if you want me to stop. Bulong ni Caleb habang unti-unting humahaplos ang kamay niya sa tagiliran ng dalaga. Dahan-dahang hinahalikan ang bawat pulgada ng balat nito na para bang isa itong sining na hindi pwedeng pagmamadaliin. Hindi sumagot si Loisa. Tanging impit na ungol lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaang dalhin siya ng bawat haplos at halik ng binata sa mundong hindi pa niya kailanman narating. Tell me, Loisa, gusto mo bang huminto ako? No, Caleb. Matagal ko nang iningatan ang sarili ko. Ngayon, gusto ko nang maramdaman ang sinasabi nilang luto ng Diyos at sa iyo ko ipagkakatiwala yon. Are you sure? Oo. With you, I feel safe. At doon sa ilalim na malamlam na ilaw ng kwarto, sabay nilang tinahak ang isang landas na bago para kay Loisa. Marahan, maalab, puno ng damdamin, at sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo siyang nilulunod ng init na hindi lamang mula sa kanilang mga katawan, kundi mula sa isang damdaming unti-unting nabubuo. Hindi lang pagnanasa, kundi pagmamahal. Buong akala ni Loisa pagsisisihan niya ang pagpapaubaya niya sa lalaki ilang araw lang niya nakilala. Pero hindi niya akalain na ang 3 araw niya lang sanang bakasyon sa Batangas ay magdadala sa kanya ng lalaking patuloy niya minamahal kahit halos 7 buwan na ang nakakalipas. Ngayon magkahawak kamay silang dalawa habang naglalakad sa baybayin kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga mata noon. I can't believe na kung saan tayo unang nagkakilala. Dito rin tayo magpapakasal. Mahinahon na saad ni Caleb na nagpatigil kay Loisa. Tumigil sila sa paglalakad at hinarap niya ang lalaki. Pareho tayo ng iniisip, love.
Isipin mo, we're getting married tomorrow. Ngumiti si Caleb at marang hinaplos ang pisngi ng dalaga. From strangers to soulmates. Gusto ko lang malaman mo, noong unang kita pa lang sa'yo, I knew you were going to be someone special. At sino mag-aakala na ang katulad ko na nasa menopausal stage na, virgin pa makakatagpo ng lalaking naging una ko sa lahat at mapapakasalan ko pa bukas. Napatawa si Loisa sa gitna ng luha. Akala ko hindi ka na darating. Tanggap ko na noon natatanda ako mag-isa. Mabilis siyang hinalikan ni Caleb sa noo at mahigpit na niyakap. I'm here now, and I'm never letting you go. You waited your whole life to give your heart to the right person. I'm just so lucky na ako yun. Hindi mo alam kung gaano kahaba ang dasal ko para lang makilalang isang tulad mo. Bulong ni Loisa habang nakayakap sa dibdib ng lalaki. Lagi kong iniisip, late bloomer na nga ako sa lahat. Baka pag-ibig, hindi na talaga para sa akin. Late? Maybe. Sagot ni Caleb, tinataas ang mukha niya para tignan siya sa mata. Pero, right on time para sa akin. Napangiti si Loisa. Napakaswerte niya na dumating ang lalaking pinag-aalayan niya ngayon ng lahat. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Caleb habang marahang hinahaplos ang kanyang mga daliri. Kaunti lang, amin ni Loisa. Pero hindi dahil sa'yo, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko maipapakita kung gaano kita kamahal. Wala akong ibang naging basehan ng pagmamahal, kundi yung nararamdaman ko ngayon. Ikaw lang kasi. Ikaw lang lahat. Then let's figure it out together. Sagot ni Caleb, may ngiti sa lapi. No rules, no timelines. Just us, growing, loving, every single day. Hindi ako magsasawang mahalin ka araw-araw, my love. I really love you. I love you too, love. Nagsalo ulit sila sa mabilis na halik dahil si Loisa na ang unang bumitaw. Pabiro niya pang hinampas ang dibdib ni Caleb nang maramdaman niya na balaksan ng palaliman ng fiancé niya ang halik. Ano ka ba? Baka mauna pang honeymoon natin siya sa halik mo na yan. At saka kailangan ko nang bumalik sa kwarto ko. Baka naghihintay na doon ang mga bridesmaid ko na sina Belinda at Dondi. Sumimangot sa kanya si Caleb. Hindi ba pwedeng tabi na lang tayo ngayong gabi? Alam mo naman na hindi ako makatulog na hindi ka katabi. Pinalo ulit ni Loisa si Caleb sa balikat. Hindi pwede. Hindi nga ako dapat nakipagkita sa'yo ngayon Di ba nga, may kasabihan na bawal makita ang bride kapag ikakasal na kayo bukas? Sige na love, aalis na ako. Bukas, makakasama mo na ako ng unlimited. Nagpout si Caleb. Ngunit hindi na siya nagtagal at tumawa. I can't wait to marry you, love. Hindi na rin ako makapaghintay. I love you. I love you too. Bago siya lumayo, hinalikan pa siya ni Caleb sa noo at sabay silang naglakad pabalik sa hotel. Magkahawak ang mga kamay at nakangiti. Alam nilang ang bukas ay magsisimula ng isang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na magkasama at bubuo na sariling pamilya. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Okay, thank you all so much mga kakulay. This is Ethel McManaman, Kulay TV creator, saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Dagan kayong salamat. See you sa next story.